100 na pala. Pwede na tayo magsimula. Magandang araw sa atin lahat, no? Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Marcoleta, tatakbo na raw. Yan. Kaya po sila pa lang yung endorse natin kasi sila pa lang yung tatakbo, eh. Wala pa po yung iba, eh. Okay. Kada may yan si Marcoleta, wala akong duda diyan. Wala akong hihintayin na endorse talaga natin yan. Okay, pag-usapan din po natin ito pong mga 12 ng administrasyon. Bakit po hindi sila po dapat, kung totoong ikaw ay Duterte supporter, bakit po dapat hindi sila iboto? Ngayon, kung iboboto nyo pa rin, tapos sasabihin nyo Duterte kayo, hindi ko pa rin kayo kukundina. Alam nyo kung bakit? Ang lakas ng impluensya ng vlogger nyo. Yun lang po masasabi ko. Kasi pag naipaliwanag ko to, at sa akin pa sasama ang loob ninyo kung bakit hindi dapat iboto to, talagang yung impluensya ng vlogger nyo, yung nakataktak sa utak nyo. Kasi katwiran yung papaliwanag natin. O, idagdag na rin natin dyan, ito po, no, yung sinasabi po nila na mga nagbabaliktaran. Actually, parang isa pa lang naman. Ayan. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin to si Congressman Marcoleta, no? Si Congressman Marcoleta po, wala po akong duda na dapat pumasok sa Senado. Dalawang pagkakataon. Una, yung laban sa ABS-CBN. Doon natin, ako personally, doon ko unang nakilala yan si Marcoleta, no? Doon po sa laban sa ABS-CBN. Siya talaga yung pangunahing karakter doon, laban sa ABS-CBN. Nakita niyo yung husay na pinakita niya. Ngayon naman po, nung binabakbakan si BP Sara, siya talaga yung tumayo na talagang nagtanggol. Ang resulta po niyan, tinanggal siya sa mga komite na miyembro siya. Actually, yung iba, vice chair pa siya, eh. Pero tinanggalan po siya ng mga committee chairmanship, vice chairmanship, at ang pati po pagiging member lang. So talagang naapektuhan po siya, no? Mayroon pong ginawa sa kanya dahil lang po sa pagtatanggol sa tama. Yung pagtatanggol, yan po mga kailangan natin, maalam sa batas. Tapos kayang ipagtanggol si BP Sara sa anuman, no? Kaya po pasok na pasok yan si Marcoleta, no? At higit sa lahat, napakasarap kumain ng hopya. Hindi, talagang ang kinakailangan natin ng kakampi. Talagang lumantad po si Marcoleta na kakampi. As in kakampi talaga ng ating Vice President. Sa panahon na inuusig, sa panahon na walang nagtatanggol, sa panahon na parang iniwanan na ng lahat yung mga Duterte, nariyan yung Marcoleta para ipagtanggol siya sa mga doon mismo sa House of Crocs. 'Di ba? Hindi siya nagpadala sa mga kasama niya. OFW Hero, thank you very much sa 199 pabuena mano Sir Buds. Thank you very much sa iyo. OFW Hero. Hero ka talaga. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, dito na po tayo. Yung mga bumaliktad muna. Alam mo yung Pebbles, kung siya po ay parang nakita ko nga na ano naman daw siya, loyalista. Wala tayong magagawa. Alam po ninyo, hindi lang po to para kay Pebbles, no? Para kung sino pa po yung darating. Siyempre, hindi naman nila papaliwanag yan na sila ay kung ano yung dahilan. Eh. Pero simple lang po sa akin yan, eh, no? Wala pong sumuporta sa Duterte na kaya ka sumuporta dahil
yung kung nag-expect ka ng iba pa. Kasi ang Duterte sa panahon ngayon mahirap sumuporta, di ba? Lahat binibintang sa mga Duterte, pinasasama. Yung kung supporter ka ng Duterte nung panahon siya ay presidente lang, katulad ng maraming congressman, pwedeng hindi pa totoo yung ano mo yung pagsuporta eh. Pero ngayong panahon na inuusig yung mga Duterte at Duterte supporter ka pa rin, talagang nakakabilib. Ngayon, eto ngayon ang tanong. Hindi naman po lihim na yan, no? Na marami po mga vlogger, mga tauhan at kung ano na pa. Marami pong kumikita tuwing malapit ang eleksyon, no? Lalo na sa mga vlogger. Sa pangkalatan to, hindi ko po iisa-isahin. Kasi wala akong ideya kung sino binabayaran. Wala rin ako ideya kung paano nagbabayad. Mukha akong pera eh. Kung alam ko lang may bayaran, di nakapila na ako. Pero isa lang ang natitiyak ko sa inyo. Kahit sunugin ako rito. Yung pagsuporta ko sa mga Duterte, walang kapalit na bayad kahit kanino. Hindi nga ako kilala ng mga Duterte. Nakita ko si Sara Duterte, nagpa-picture kami. Nakipila ako. Yung pipila ka dahil pipila ka dahil gusto mo magpa-picture. Naroon sa Davao City Hall noon. So pumila ako tapos picture. Yun lang po yung tanging time no na nagkita kami. Si Tatay Digong nakita, syempre makikita mo 'yan pag umattend ka ng Maisog Rally. Di ba? Doon lang, alangan naman lumapit ka syempre may mga gwardiya. So una naming pagkikita ng personal yung unang Maisog sa Davao. Yun lang po yun. So wala po talaga. Bilib nga ako rin sa mga tao niya, mga contact talagang magkakakilala na sila lahat. Hindi ko po alam kung paano yun eh. Hindi po ganun yung personality ko na kinakailangan makilala ko lahat ng mga nakapaligid. Wala po akong kakilala talaga. As in, kakilala po nila ako dahil nanonood sila ng mga vlog ko. Nagugulat nga ako eh. Binabati nila ako, uy, ang pogi mo dun sa vlog mo. Hindi, totoo nga. Nabibigla rin ako. Kaya, pag nagkikita kami ng mga malalaking personalidad, okay. Pero, hindi rin lingid sa ating kaalaman na may mga bayaran din. May nagbabayad, nababayaran, etc. No? Ngayon, nagulat siguro, magugulat ka kung sumuporta ka sa Duterte, ine-expect mo na lahat ng politiko ay, lalo na ngayon mag-eleksyon, ay may nagbabayad. Wala ka talagang asahan sa mga Duterte. Kahit sino magsasabi niyan na walang ibabayad sa'yo. Kaya hindi ako magtataka kung mga makikita nyo na mapupunta sa iba. Lalo na yung mga sanay na nababayaran. Na nag-expect na may bayad sila. Wala palang bayad dito. Doon na lang uli ako ganun po yun. In general yan. Pwede kong masabi ang ganyan. Kaya yung lipatan. Kasi imposible na naging supporter ka ng mga Duterte sa panahon na ginigipit yung mga Duterte, ano katwiran mo? Bakit ka babaliktad? Sumuporta ka, binabalatuba ng mga Duterte. Ibig sabihin, tiniis mo yun na matagal. Nung malapit na eleksyon, bigla kang babaliktad uli laban sa mga Duterte. Imposiblihan ako dun. Di ba? Masyadong imposible yun. Okay. Kaya ganun po yan. Ngayon, ganito po. Pagdating po dito sa 12 na to, ipagpapauna ko na sa inyo. Bakit mo, kung ikaw Duterte na vlogger o Duterte supporter o kung ano ka pa man, leader, bakit ka mangangampanya? Okay lang yung labas sa 12. Maunawaan pa kita. Maaring kaibigan mo yan, hindi mo matanggi yan, di ba? Tapos tumakbong senador. Ikakampanya mo. Pero yung narito, sa 12 ni BBM, kahit pa magsabi yan na independent sila, hindi dapat iboto yan. Kung totoong Duterte ka, opo, talagang masaktan na masasaktan. Bakit? Hindi naman po mga bata yan. Hindi po bagito rin yan sa lahat po yan, hindi na bagito.
Ang matatawag lang natin Baguito riyan si Villar. Pero si Villar, puta pamilya na nila yan. Pang-apat na yan na magsesenador sa pamilya nila. Hindi na rin po matatawag na Baguito yung mga Villar. Tsaka ano na yata yan si Villar eh. Congressman ba ngayon yan? Hindi ko alam eh. Kung ano yan ngayon eh. So lahat po yan, alam yung nagaganap. Lahat po yan, alam nila kung anong ginagawa ng mga Marcos sa mga Duterte ngayon. Marcos, Romualdez, Araneta. No? Hindi po lihim yan. Pucha, kung napaglihiman ka, tatakbo ka senador, wala kang kwentang iboto lalo. Biruin mo, hindi mo alam na ginigipit ang mga Duterte ngayon. At ang nanggigipit ay ang pamilyang Marcos Duterte, Marcos Romualdez Araneta. Imposible, di ba? Okay. O ngayon, ano ang ikakatwiran nyo diyan sa mga tumatakbong senador na yan? Ano ikakatwiran nyo? Bakit kayo luminya pa rin? Kahit sabihin nyo independent kayo, kahit sabihin nyo guest candidate lang kayo, pwede po yun. Na hindi kayo maging guest candidate niyang admin lineup. Sasabihin nyo, ay ayoko. Imposible po ilagay kayo na hindi kayo nakausap. Imposible. Hinulaan lang. Ito, palagay ko papayag to. Imposible po yun. Di ba? Imposibleng hindi nyo alam na nasa lineup kayo. Pagising nyo, nagulat kayo. Ito po yung tanong po na hindi pa po nagsasabi na tatakbo, mahirap po manghula. Tinatanong nyo ba ako kung si Attorney Harry Roque at si Trixie iboboto natin? Ang tanong po, nagdeklara na ba sila na sila ay tatakbo? Yung mga nagdedeklara lang po, so far, yung tatlo ng PDP, di ba? Okay. Balikan natin tong 12 na to. Hindi po pwede mong, hindi ako maniniwala na hindi mo alam na nailagay ka dyan. Uy, anong nangyari? Anak ng pupa. Mali. Teka po, nawala ako eh. Nag-end yata yung live ko. Nag-end yata na hindi ko alam. Naka-live pa ba? Yun, kinabahan ako. Kala ko nawala yung live. Pasensya na, nawala po kasi yung monitor ko eh. Yung pala, nalipat ako sa ibang channel. Nakatatapos lang ng live. Thank you very much muna kay Jeffrey na nagbigay sa atin ng 799. Boss Buds, the world is a lesser place without Senator Rodante Marcoleta. Matik na yan, bossing Buds. Pasok natin sa Senado si Marcoleta. Meron pa pong isang nagpakape. Batiin lang natin ng konti. Mahirap po yung Jeffrey Olasiman, thank you. OFW Hero, nagpakape uli. Salute to the teachers like Sir Buds, wife and Marcoleta wife. They are all teachers, kudos. Yan. Thank you very much. Okay, balik tayo rito sa kwentuhan, no? Kahit sabihin mo pa na independent ka, yun na nga, may duda ka. Di ba? May duda ka sa pinapasok mo pala. Kasi nagdedeklara ka na independent ako eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka solid din dyan sa pinasok mo. Pero, ganun pa man, kahit ilan pa po magdeklara na sila independent dyan, di dapat hindi kayo pumasok sa, sa team na yan. Okay, ikalawa, meron din pong manghihikayat sa inyo na ipasok natin to kasi most qualified, magaling na magaling. Di ba? Ang ganda ng track record. Mamaya, pwede nating isa-isayin yan. Yung bang record ni Lito, Lapid-Lapid at saka ni Bonggang Villa, karapat dapat pang iboto yan. X na kagad yan. Di ba? Yung mga Villar, kaalyado kayo ng Duterte. Bakit bigla kayong dyan tatakbo?
Si Villar, ang laki ng papel niya sa Duterte administration. Tumakbo siya sa Villar na sa lineup ni Pangulong Duterte, no? Ay sa unit team pala. Sa unit team pala. Ibig sabihin tauhan ka ni Pangulong Duterte, no? Bakit po pinatakbo niyo sa ano, no, sa BBM admin? Kaya ibig sabihin dalawa lang 'yan, no? Hindi na kayo naniniwala sa Duterte kayong mga Villar or masyado kayong wais kung sino yung in power, doon kayo. Hindi po namin kailangan 'yan ngayon. Ang kailangan po namin ngayon na panahon na dinidikdik yung mga Duterte. Ang kailangan po namin ngayon na mga panahon na sila ay walang humpay yung atake sa mga Duterte, mga kakampi, no? Mga kakampi. O yan. Yung piya. Sabihin nyo na iboboto ba natin yan? 'Di ba si kapatid nga niyan, vice pa ni tumakbo pang vice. Si Tolentino nga nanalo lang kay Tatay Digong, hindi naman mananalo yan kung hindi dahil kay Tatay Digong. Bumaliktad pa eh. May chance po kayong tumakbo kay Tatay Digong eh. Bakit hindi po kayo doon tumakbo? 'Di ba? Yun yung point ko nung panahon na ang Tatay Digong, yung mga Duterte ay kabi-kabila, walang humpay ang atake. Kailangan namin ng kakampi. Pwede naman kayong kumampi, si Pacquiao. Pwede ka naman kumampi. Pero pinili mo si Marcos na tinawag mo noon na pamilyang tirador, di ba? Ngayon, iba na, puri na. Si Tol, lalong number 1 yan sa mga hindi natin iboboto. Si Binay, pucha, no? Magkaaway kayo ng no? Cayetano, Binay. Pero dahil sa politika, sama-sama lang, no? Sino pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Si Lacson at Amy, yung mga independent kuno. Bakit nyo pinasama yung pangalan nyo dyan? Huwag nyo po kami papaniwalain na nagulat kayo na nakasama pangalan nyo. Hindi kami maniniwala. Ang tanong ko sa inyo, kayong 12, hindi nyo ba nababalitaan? Yung ginagawa kay BP Sara, okay lang sa inyo? Yung pinasasama ang war on drugs ngayon, okay lang sa inyo? Gustong-gusto ng mga tao yung war on drugs. Pinasama. Pinasama ng administrasyon na to, okay lang sa inyo na 1.4 billion a day ginagastos sa flood control program? Okay lang sa inyo? Walang investigasyon? Okay lang sa bagay, makikinabang kayo pagka by, anong tawag dyan? Yung MOE nyo, gastos by certification lang, walang resibo, kasama kayo sa makikinabang pa nga pala doon. Kaya check, okay sa inyo yun. Okay sa inyo na binibenta na lahat ng asset ng Pilipinas? Okay sa inyo na deficit spending? Okay sa inyo ayuda ng ayuda lang? Yung pagtakbo nyo po laban sa admin, nangangahulugan yan na okay sa inyo yan. Sino pa ba? 2 artista? O tulpo? Dadagdagan nyo pa ba yung mga grandstanding senators natin? Sino pa yung nakalimutan natin? Tulpo. Tito Soto. Napakatagal mo ng senador. Alam mo, Tito Soto, eto mga kapatid, nakakasanayan na lang natin na iboto si Tito Soto. Pero sa totoo lang, magtotohanan lang po tayo sa sarili natin. May kabilib-bilib, may impact po ba talaga sa napakatagal na panahon? Sa totoo lang yung mga yan, nakasanayan na lang natin, binuboto natin. Kulang pa ako, Tito Soto na lang. Lito-lito, lapid-lapid na lang. Dehin Bokiki. Nung panahon na senador ka, ang dami nagtataka, senador pa ba si Lito Lapid? Hindi ka naririnig.
Walang investigasyon na umatin ka, wala lahat. Sa shooting, akala talaga ng marami, promise. Akala ng marami hindi na senador yan. Bibigyan pa rin natin ng pagkakataon yan kahit halos wala tayong narinig dyan. Basta pumasok kayo sa slate, okay sa inyo tong ginagawa na to. Okay sa inyo makipag-git-gitan tayo sa China imbes na nakikipag-usap at nakikipagkaibigan. Si Abalos, sa 1 segundo, nabago yung salita. Kay Boss Toyo, alam mo ba, ngayon, sabi niya. Dapat pala, pinarinig ko sa inyo. Alam mo ba, ngayon, inulit pa, 2 ngayon. Kada 10 krimen, 7 yan, dahil sa droga. Ngayon yan, sabi. Dahil yan sa droga ngayon. Biglang tinanong ni Boss Toyo, bumalik na po yung droga. Hindi yan, noon pa yan. Yan bang tao na yan, pagtitiwalaan ninyo? Kaya hindi po pwede yung sasabihin ninyo na eto, mamili tayo si Bato, ano ba ginawa nito? Naku, nung ano yan, ini-eliminate nyo mga Duterte senators. Tapos sasabihin, Duterte kami, galit kami kay BBM. Pero iboboto namin ang mga senador ni BBM kasi walang kwenta yung mga senador wala rin mangyayari sa atin. Alam nyo naman po, hindi naman po nila nililihim. Alam nyo naman nasasalang si BP Sara sa impeachment. Naghihintay lang sila na mas maraming senador. Hindi nyo pa iboboto. Wala rin naman mga pakinabang yung mga binoto nyo. Tagal-tagal na nariyan sila Soto, Bong Revilla. Di ba? Kaya ngayon po yung panahon na magpapasya kayo. Ngayon yung sinasabi nyo na bilib ako sa vlogger nyo, tama naman yung punto niya. Bakit tayo mag-straight? Tanungin nyo muna, bakit nagsasabing Duterte yung vlogger na yan tapos may iboboto sa administrasyon? Yeah. Ibig sabihin, ano lang yan, kung hindi yan binabayaran nung kinakampanya niya, nauuto siya nun. Kinakampanya niya nauuto siya na hindi naman ako anti-Duterte. Pero dito lang ako kay Marcos kasi tignan niya. Ang dapat questionin ng lahat ng vlogger, sarili nila. Bakit mo susuportahan kung totoong, dito po kasi ang test talaga ng pagiging Duterte. Wala akong pakialam. Matagal nyo na akong sinasabihan ng kung ano-ano na hindi ako tunay na Duterte. Utot nyo. Ngayon tayo magkakasubukan kung sino talaga Duterte supporter. Huwag niyong dalhin yung mga, sa bagay, hindi naman tayo papayag. Expose natin yung mga vlogger na yan na nangangampanya ng mga tao ni Marcos. Ang tanong lang dyan, magkano? Bakit ka susuporta sa tao ni Marcos? Kung totoong merong ano sa bayan yan, bakit siya tatakbo under Marcos? Ganun lang naman yun eh. Yeah? Hindi nyo kami mapapaniwala na walang magkano riyan. Hindi na tayo papabola. No? Hindi na tayo magpapabola, mapapolitiko, mapa-vlogger. Hindi na tayo magpapabola ngayon. Kasi may kandidato si Tatay Digong. Sinabi na niya. May mga kandidato. Okay pa ako na kandidato labas sa 12 na yan. Pero yung sa 12, kakampanya nila. Tapos ang babanatan pa nila yung mga solid Duterte. Lahat ng lineup iboboto. Yun. Ang sisiraan nila yung mga katulad namin na wala kaming isip-isip. Duterte kami lineup.
Kaya makikilala niyo yan pag nag-endorse na yan ng mga politiko. Pag may in-endorse yung mga yan na kay Marcos, talagang ganun. Mauuto kayo eh. Pero sinasabihan ko na kayo. Dalawa lang yan kung bakit. It's either nauto sila o nabayaran sila doon. Wala na tayong lihiman ngayon. Nakasalalay po dito impeachment ni BP Sara. Nilihim ba ng mga tao yung impeachment? Hindi nila nilihim yan. Naghihintay lang yan ng eleksyon. Mapanalo nila yung mga pabor sa kanilang senador. Yung mga senador po, hindi po pwedeng biktima yan na kasi wala naman, hindi naman talaga ako pro Marcos, pero tatakbo ko kay Marcos dahil kung ano pa man. Hindi ako naniniwala dyan. Ngayon po, ang mauuso po ngayon, napauso na po yan ng mga nagkakalye survey, di ba? Pinauso nila. Sino po susuportahan nyo? Mga senador ni Marcos o senador ni Duterte? Duterte. Pausuhin po natin ngayon na straightan. Straightan na basura yan sila, yung 12 na yan. Kasi kinakailangan po para hindi na sila magpalipat-lipat, madala eh. Kaya naman nagpapalipat-lipat yan ng mga loyalty nila. Kasi, ngayon kung lumipat kami, iboboto naman kami ng mga tao kahit saan kami. Diba? Ngayon kung identified kami sa Duterte tapos kay Marcos kami tatakbo, iboboto pa rin naman kami ng tao. Di ba ang laking insulto sa atin nun? Identified sila sa mga Duterte noon. Si Tol, si Villar, si Pacquiao, bumaliktad na talaga yan nun pa eh. Sino pa mga identified sa mga Duterte? Cayetano. Meron pa ba? O bakit kayo ngayon? Identified pala kayo. Bakit? Ibig sabihin, ayaw nyo na sa mga Duterte. Ayaw din namin sa inyo. O yung mga tulpo, gumagaya pa sa Duterte. Hindi ako tatakbo na senador. Hindi raw siya tatakbo, pero nariyan na sa lineup. Ngayon, ano na si Erwin? Diba? Dati tahimik yan. Ngayon, impeachment na sinasabi. Imagine niyo yun, tumatakbo pa lang si Erwin Tulfo. Impeachment na yung pinapaliwanag niya na. Bakit daw? Saan daw nagmula yung usapin ng impeachment? Niloloko pa tayo eh. Nagsimula daw yan nung hindi na numpa si BP Sara, nagalit yung mga congressman. Kaya may biglang usapin ng impeachment. Imagine niyo yun, tumatakbong senador, tapos bukang bibig niya impeachment, pinagtatanggol niya impeachment. Walang palipaliwanag, 125 pa rin. Kahit sinabi na ng COA na walang problema yung 125, yun pa rin ang binabanggit ni Erwin. Mananalo siya senador, pero pro-impeachment siya. Imagine niyo po yan. Kaya ingat po kayo, hindi po yan yung mga sino ba nasa survey number 1? Bakit kayo papadala dyan sa No Limit Tangere El Polibistrismo? Sa Octa Arts Dancer Survey? Kalokohan po yan. Huwag kayong padala dyan. Usually po yung mga survey, hindi po yan, ang survey lang po malapit sa katotohanan pag mga presidential. Kasi isa-isa eh. Pero bihira po kahit po yung SWS tsaka Pulse Asia, bihira po nila na nahihit yung yung 12 na mananalo senador, yung sunod-sunod. Lahat ng survey, number 1 si Tulfo noong nakaraan eh. Biglang sino ba nag number 1? Robin, di ba? Itam.
Pagdating sa ano sa 12, sira sila lahat eh. Bakit 10 lang? 12 yan eh. Amy Marcos pa. May kulang ka pa, 12. Kompleto 12 yun. Alam niyo po, mahirap po sabihin na iboboto natin tong mga tao na to. Wala pa nga silang deklarasyon. Eh. Maghintay lang kayo ng deklarasyon. Hindi naman tayo una-una eh. Pag tumakbo sila at sila ay pro Duterte, pwede. Pero kung tayo pa mamimilit dyan sa mga yan, di na uy. Basta ang tiyakin natin, nagdeklara na yun eh. 12 ni Marcos. I-zero natin yan. Katulad nung kampanya ni Tatay Digong noon na 8 diretso o 8 diretso sa Inodoro. Ganun po gawin natin dyan sa 12 na yan. Kasi hanggat iboboto natin yung mga yan, tawa-tawa pa yan. Biruin nyo, hindi ba napakalaking insulto na sa atin, para sa ating mga Duterte Si Erwin Tulfo, na sinasabi niya na pinagtatanggol niya impeachment. Iboboto natin siya, pinagtatanggol niya impeachment ngayon. Pag napunta sa Senado impeachment, ano sa tingin niyo magiging boto niyan? Pabor kaya kay BP Sara? Mag-isip po kayo. Meron tayong kinakampihan. Hindi naman po tayo, ngayon kung vlogger po ang gusto nyong kampihan, wala tayong magagawa doon. Ako po, ganito. Pag balang araw, ibig sabihin ng balang araw, before 2025, bigla akong bumaliktad. Huwag nyo po akong paniwalaan. Yung sinasabi ko sa'yo, baka nabarayaran ako. Malaking pera siguro inabot sa akin. Kaya bigla ako nangampanya ng mga administrasyon. Di ba? Dahil ito po, wala pang bayad lahat. Ito po ang sinasabi ko, Duterte lang tayo. At yung 12 na yan, 0 po yan. Kasi mamaya, Badong, kausapin nga kita. Ano bang gusto mo? Magkaroon ka ng milyones o mapahamak ka? Puta ko, wala akong choice, di ba? Kinakailangan ko ng milyones na lang po kaysa buhay ko. No? Kunwari lang. Hindi, malabong mangyari yun. Pero, sinasabi ko nga sa inyo, ang pinakamakatotohanan doon, pwedeng nabayaran na ako pag bumaliktad ako. Kaya wala tayong baliktaran. Ito ang katotohanan. Hindi ako mag-endorso ng 12 ng Marcos admin. Kung kulang yung, alimbawa, 3 lang talaga yung inendorso ni Tatay Digong o 4 o 5 o 6. Di ba? Pwede ako mamili. Labas dun sa 12 na yan. Hindi rin ako mag-endorso ng mga kasama nila Franz Castro at saka ng mga Dilawan. Kilala nyo na yan, yung Chikibam. Chikibam, tsaka yung mga Makabayan Black. Para maganda to, nagkakaalaman tayo ngayon. Pag bumaliktad ako, isipin nyo na, nabayaran na to si Badong. Kaya biglang bumaliktad, biglang nag-endorso ng mga Marcos. Biglang nag-endorso ng Makabayan Black, biglang nag-endorso ng Chikibam. Hindi, Teresa Sanggalang. Mali po eh. Gusto ko nga bayaran ako. Basta Duterte lang. Kaso wala magbabayad sa Duterte. Wala nagbabayad. Mukha po. Pucha, napaka, ano ko naman, bait-baitan ba ako? Hindi po.
Kung may magbabayad po sa akin na bilang Duterte lang ako, putya ba't hindi ko tatanggapin yan? Ibig nyo sabihin, babayaran mo ko, Duterte lang suportahan ko. Di ba? Ang problema, yung bayaran ka tapos dadalin mo yung mga supporter mo dahil magaling kang manghikayat. Ang mga vlogger po, maraming magagaling manghikayat. Dadalin mo para iboto yung isa o dalawa o tatlong kandidato ni Marcos. Yan ang problema. Sa Duterte tayo pagagastos. Corrected by. Totoo po yan. Lahat po ng maisog. Sa akin ewan ko iba, baka may sponsor sila. Wala naman akong problema dun. Kung may sponsor sila. Dahil, siyempre, ex-deal yan. Ganon talaga mga vlogger, di ba? May endorsement sila. Sagot yun. Pwede yung ganon. Hindi ko sila kinukundina. Basta magkakasama kami sa mga ganon. Pero ako lang po sinasabi ko na wala po talaga. Matitiyak ko yan sa inyo. Okay? So sa lineup po, tapos yung mga bumabaliktad, baka hindi sila sanay na walang kita, mag-election. Usually, dyan yung kitaan ng kung may mga bigayan. No? Sa bagay, eto lang naman, no? Kung wala ka naman YouTube channel, yung pagiging vlogger mo lang, giniges-ges ka lang ng mga may YouTube. O kaya post ka lang ng post sa mga, wala namang bayad yung mga post di ba? Kaya talagang, paano kumikita itong mga to kung full-time ka na nagpo-post sa X, sa Facebook? Yun Paano sila kumikita kung... Kasi may mga YouTube channel, maunawaan mo kumikita to kahit na hindi na... Kaya lang siguro kung nasanay silang may bigayan, mas gusto nila na mas malaking kinikita nila sa bigayan. Ako kasi, hindi ko makukumpara dahil wala nag-alok sa akin kahit kailan. It's either nakita nila na puta mahirap bayaran to si Badong, baka expose pa tayo nito na nagbabayad tayo. Or hindi ako worthy ng bayad. Ganun lang yun.